Ganda Hindi nga po po. maganda ang balita na ito. Opo. Na dahil dapat po next week dapat na kayo, kasal na. Ngayong- Ngayong linggo. Husband and wife na dapat kayo. Ngayong Opo. linggo po sana. At may prenup na kayo, may photoshoot na kayo. Opo. Ano po ang nangyari, ma'am? Si Ma'am Jen po kasi, simula po nung August 10, nag-send po siya sa amin na kung pwede daw po i-reschedule yung aming wedding. Ang last payment po namin sa kanya, last Friday lang po. Ang usapan po namin, gagawa na po ng GC ng mga suppliers. Yes, ma'am. Tapos yung sa venue, ayusin na din po. Mag-uusap po kami, magkakaroon ng meeting and yung license ng marriage Yes, namin. ma'am. Sila na daw mag-aasikaso. Kaya nga, wedding coordinator, wala na kayo dapat iisipin, ma'am. Opo. Kaso yun nga po, dumating yung Monday, nagkaroon po siya ng, sabi niya po, meron pong emergency dahil binado po sila at lubog yung mga equipment na gagamitin daw. Gusto niya pong pa-reschedule yung aming wedding. Tapos may condition po siya na yung contract po na ibibigay niya po sa amin, kung papayag po kami mag-reschedule is, one time lang yung reschedule. Anong pakialam niyo, ma'am, kung binabaha sa kanila as long as hindi naman bumabaha sa simbahan Yun or nga. dun sa kung saan kayo kakasal? Yun nga po eh. Ang inaano niya po is, hindi po kami yung masusunod daw. Kasi sila daw yung major supplier namin. Mas maiintindihan ko pa kung binaha yung venue eh. Oo nga po. Opo nga po. Kung sasabihin niya na binaha yung venue, hindi matutuloy ang kasal kasi, well, mahihirapan kayong lahat. Yes po. Pero kung binabaha sa bahay nung wedding coordinator na si Jeneline Tejada, wala naman tayong pakialam dun. Ano pong sabi ni Jeneline Tejada, ma'am? Mag-ano po ng reschedule daw po na pipirma kami na sa reschedule na magpili daw kami ng araw na hindi uulan. Kasi isang busy lang daw po siya magpa-reschedule na Yung hindi daw po ganito yung weather. opo. Dahil pag umulan po, magiging wala na po silang pananagutan. Cancel na po lahat. Okay. Yung down payment po na ginawa namin, 30K. Ang package inclusion na po na inaano niya, na inoffer niya sa amin is yung venue, yung catering, yung styling, yung sa hair makeup ng bride and groom, tapos yung professional host daw, at photo booth, tsaka yung process ng mga papers. Magkano po ba lahat-lahat? 100K po siya dapat, pero Okay. nagpa-promo po siya nung May na anniversary, kaya naging 96 na lang po yung ano, So, magkano po ang binayad niyo sa kanya? 96 na po. Oh. Fully paid na po yun. Nakausap niyo na po yung venue. Opo, cancel na po. Pero nagbayad ba yung coordinator doon sa venue? 6.5 lang po, down payment. Yun lang yung binayad. Opo. Miss Kim, ano naman po ang naging problema niyo po kay Ma'am Jeneline Tejada, ma'am? Bali po, nag-rent po siya sa amin. Ginawa niya kaming subcontractor dun sa wedding reception naman po ng client sa Los Baños, Laguna noong June 27. Nag-book po siya the same day po nung wedding reception. Nakipag-usap po siya sa akin ng morning. Tapos po nag-rent po siya ng tables and chairs saka catering equipments. Hindi po kasi kami pumapayag ng wala pong down payment. So, ang dami niya pong dahilan bago po siya nakapag-down payment. Afternoon na po, mga 2 p.m., 2:45 p.m., ganun. Tapos, tsaka lang po kami nag-start na mag-ayusin yung mga gamit. And then, after that po, nag-down payment po siya ng 8,000. So, after that po, nagdagdag pa po siya ng mga additional na mga items, mga table napkins, mga ganun po. And then, inabot po kami ng 4 p.m. para po matapos yung mga additional requests niya. Ang usapan po talaga namin, 7 p.m. po yung start ng reception. Ang usapan namin initially ng morning, 5 p.m. po yung namin madi-deliver. Pero since po late po siya nag-down payment, dami niya pong additional, na-late na rin po kami ng alis. And then doon sa agreement naman po namin, meron kaming agreement po na sinend online na kapag due to heavy traffic, pwede po, or force majeure, hindi po, kumbaga wala po kaming liability. And since hindi naman po kaming direct na ito na supplier talaga ng client, parang subcon lang po kami. Tapos po, yun nga po, sobrang traffic po sa Pansol papuntang Los Baños. Yes, Sobrang ma'am. traffic po talaga, naipit po kami. Pero ginawa po namin lahat para po makarating. And then, na-deliver naman po namin before 7 na set up na po namin and all. Galit na po siya noon. Galing daw po siyang Rizal pero mas nauna daw po siya sa amin. Kasi syempre po galing, sa expressway po siya dumaan. Kami po kasi sa Calamba, sobrang traffic po talaga pag mga ganong oras. So nagkaroon po siya ng dahilan para po i-delay po yung payment. Ang usapan po kasi talaga namin, yung balance is upon delivery po. Pero since, yun nga po, nagkagipitan na po kasi kailangan galit na rin yung client sa kanya, kailangan na po mag-start ng reception. Sabi niya, pag-usapan na lang daw po namin after ng event. And then sabi niya po, 11 p.m. po matatapos yung event. And so umuwi po muna kami since taga Calamba, Laguna lang naman kami.
And then, pagbalik po namin ng 11 p.m., wala na po siya doon. Wala na po yung mga crew niya doon. Tapos, tinawagan ko po siya. Sabi niya daw po, umuwi daw po muna siya dahil masakit yung ulo niya. Dahil daw po sa naging delay daw po ng delivery namin. Tapos, syempre po, nakakutob na po ako na parang scammer siya, niloloko niya po kami. Ang dami niya pong Nawala dahilan. Bigla siya nawala eh. Pabila po siya nawala. Kinausap ko na po diretso yung client. So, nung pagkakausap po namin sa client, galit na galit po sa kanya yung client kasi hindi naman po yung tables and chairs talaga yung naging dahilan ng unang-una ng galit nila, kundi yung mga food po na pinakain nila sa bisita dahil may iba daw po panis, yung iba po yung lechon daw po durog-durog, and then wala pong laman. Magkano po bali lahat yung naging balanse sa inyo ni Ma'am Jenny? Total of 12,500 po. Pinakita po Nilarason sa niya akin. kung bakit di siya makabayad sa inyo ay dahil hindi pa fully paid yung yung client. Yes po. Okay. Ma'am El, kayo po ma'am ay wedding client. Opo. Sa inyo po ba ma'am, natuloy po ba ang kasal o naging napurnada din ma'am? Natuloy po yung kasal ng July 27 kasi Okay. nagawan ko po ng paraan. Ang nangyari po kasi during the day po, 4 a.m. po ng madaling araw, nag-chat po sa akin tong Janeline Tejada na I'm sorry, hindi po namin kayang i-provide yung service namin dahil daw wala silang tubig, tapos naka-hold daw yung account nila sa GCash na may laman daw po na 200K. So, Wait ma'am, ano pong kinalaman ng wala silang tubig, walang tubig sa bahay nila? hindi ko po alam. Anong Baka po may madahilan lang siya. July 27 po yung wedding sa Pulilan, Bulacan po. Ang package po na kinuha namin sa kanila ay catering lang for 50 packs. Tapos host, lights and sounds, tsaka yung upuan po sana na upgrade. During po yung transaction namin, kailangan na po namin mag-meeting with the host. Wala po siyang maibigay. Kaya ang ginawa ko, inintindi ko siya, kumuha ko ng panibagong host na hindi ko po binabawas dun sa package niya, which is 36,000 po yung original. Sa meeting po namin, kailangan ko po na ma-meeting na po with the host. Wala po siyang maibigay sa akin. Kaya ang ginawa ko po, kumuha po ako ng panibagong gastos. Hindi ko po pina-refund sa kanya o pinabawas dun sa package. Ang total po ng naibigay ko sa kanya is 34,200 po. May discount po kasi yon sa original package na 36,000. Tapos, kinakausap ko po siya about doon sa refund. Wala akong pera, sabi ko po sa kanya, paano ko ito magagawan 4 a.m. na ilang oras na lang, wedding na, paano ko ito masusolusyonan? Wala po siyang parang pakialam, wala siyang konsensya na ang sinasabi lang niya sa... oo. Kumbaga ma'am, ang nangyari, nagdoble gastos ka na, no? Hassle ka pa. Bukod po sa doble gastos, talaga pong double po talaga yung binayaran ko sa panibagong caterer kasi rush po. Yes, iba yung payment Ako po pag ngayon rush. ako po yung nagkautang ngayon, ako po yung nahabol ng ng supplier on the day, ako pa yung tinatawag nilang scammer kasi Yes, hindi ko mabigay agad sa kanila yung bayad. Meron pa po sa mga kasamahan po natin. So, meron po dito kay Jmar Barbuco, 7,000. Sa sound system po siya, no? Kim Madrid, catering equipment, table and chairs, 12,500. Yung kanina, yung kay ma'am. Kay Cheryl Santorio na backdrop supplier is 4,850. Kay Rose Angeline Garcia and Warren Reyes, Fairy Lights Dance Floor, 3,000. And kay Maika Dinero na hair and makeup stylist natin, 2,000. And sa host drummers, 4,500. Malinaw po dito, may atraso talaga itong si Ma'am Jeneline Tejada. Sek, malaman lang po namin unang-una sa lahat, binabaha po ba dyan sa inyong lugar? Meron po kami ibang portion na binabaha, pero yung pong lugar niya, hindi naman po yun binaha. Opo, yung lugar ni Jeneline Tejada, yung Iswin Subdivision, hindi po yun binaha. Sek, marami po ba ang nagre-reklamo laban po dito kay Ma'am Jeneline? Yes po, nung na-check yung record, balik pang-apat na sila sa nagre-reklamo kay Ma'am Jeneline Tejada. Meron pa tayong makakausap si Barangay Sec Raymar Victoria ng Barangay Burgos Rodriguez Rizal dahil dito naman po naka-address yata yung kanyang negosyo. Verify lang po namin, Sec, if meron po ba na iba pang mga complainant na gumagawi po dyan sa inyong tanggapan at nirereklamo si Jeneline Tejada? 4 months ago po, or 3 months ago, meron pong magpunta dito sa barangay, Opo. galing sa Antipolo, sa Makati,
saka po sa Caloocan na yun nga po napagkasunduan tungkol sa kasal po nila ay merong mga hindi po natupad. Napatawag niyo po ba si Jeneline Tejada sa inyong tanggapan, sir? Actually po, nag-reach out po kami, Opo. pero dun sa address niya po kasi wala na po siya dun sa address po na binigay po niya. Colonel, marami po ang nabiktima nito ni Jeneline Tejada na isang coordinator po ng kasal. Baka pwede po namin silang maasistihan dyan po sa inyong tanggapan sa CIDG. Yes ma'am, open po yung opisina kahit Sabado, pwede silang pumunta, Linggo, pwede silang pumunta para makuhanan natin ang statement. Okay. At maaral po natin ma'am yung mga presentation ng kanilang mga documents para ma-qualify po natin kung anong kaso ang pwede nating ibigay at may assist sa kanila. Pero sa nakikita niyo po ngayon, Colonel Cabug, ano po ang possible na maisampa nating kaso laban dito kay Jeneline Tejada, sir? Ma'am, number one, doon po sa mga na-consummate na yung transaction pero hindi naging totoo, yung Opo. usapan ay papasok po yan, ma'am, sa estafa by abuse of confidence. At Ayun. saka pwede din po na karoon ng deceit, yung panloloko, panliling lang, doon po sa side ng requesting party o kaya po yung mga nakikipagkontrata sa isang event. Doon naman po, ma'am, sa nakapagbigay na pero hindi pa po nangyayari yung event ay tapos hindi na po sila kinikibuhan, kumbaga pinabayaan na lang sila, hindi na sila pinapansin. Opo. Pwede din po tayo makapag-assist dyan through small claim po, pwede din po tayo makapag-file ng kaso dyan. Maraming salamat po, Colonel Paul Cabog. Yes ma'am, papuntahin lang po sa akin ma'am, maghihintay po kami sa opisina ma'am. Nag-research po kami ng TIN number po ni Tejada, yung binigay po Yes, namin ma'am. sa kanya na resibo. Yes, ma'am. Na pag alam po namin na inactive po yung TIN po na nakalagay din sa resibo at iba po yung pangalan na naka-register doon. Though under po yun ng pangalan po ni Tejada pero ibang business po niya which is parang expired na or inactive na. Actually, ma'am, yun po ba yung sa OR, nakalagay sa OR na Resto Bar? Opo. Opo. Kaya hindi po makita sa DTI po yung pangalan po nung mismong J&J. Yes, ma'am. Isasama din po natin yan, ma'am. Don't worry, ma'am. Isasama din po natin yan sa complaint po, no, na once po na sinamahan po kayo ng reporter ni Senator Raffy. Ngayon po kasi, tinatawagan po natin siya. Nag-iwan na rin po kami ng mensahe sa kanya. Ngunit wala po kaming nakuhang sagot from Miss Jeneline Tejada para po sana makuha yung kanyang panig. And kung kaya naman na ayusin naman po natin. Pero kung hindi na po talaga kaya at nagmatigas talaga si Ma'am Jeneline, and then wala po tayong choice but mag-file po ng kaso laban sa kanya. Sir Jonathan, Yes po. ano po ang plano nyo after this po na mangyari po itong incident na to? Sa ngayon po ma'am, wala po kaming isip kundi I-postpone po muna. i-postpone po muna. Nakakaiyak lang po kasi grabe po yung stress. Na pagdaanan niya yun na hindi niya bigla-bigla niya pang kinancel. Nakaready na po kasi kami lahat. Nakaready na po pati po yung mga gamit namin. Pati yung mga binili- bisita po namin. Bisita, Galing pa po invite. sa ibang lugar. Opo, kasi sa 16 na po yun. Sa Sunday na dapat yun. Yes po. And sir, balita ko po, pinag-ipunan niyo po yun. Kayo po ay sa construction po. Opo. Bali sa Cavite po ako pumapasok. Pinapasukan ko po kahit hanggang alas 10. Minsan po kung may time pa, hanggang alas 12 kung kaya. Tapos yung iba pa na naka-schedule na mag-OT, pagkausapin ko pa na ako na lang po muna kasi kailangan ko. Para lang mapunuan yung pambayad dun sa Ang tagal niyo pong pinag-ipunan yan, sir. And ito pa po yung makukuha po ninyo. And Opo. 10 years pa namin ito inantay talaga. Sasamahan po namin kayo, mga ma'am, sir, and of course sa inyo po, Sir Jonathan Opo. and Ma'am Rosemary, sa CIDG na po tayo pupunta para makapaghain po ng kaso. Bit-bit po natin, of course, ang mga ebidensya, yung mga transaction po ninyo, yung mga OR, gaya po ng na-mention po ni ma'am, ipapa-verify po natin yan and para masampahan po ng kasong estafa po. Thank you po. Salamat po, magandang hapon po.